Wala ding makasira sa kredibilidad ni Karen kay Ating Nelia. Marami itong nasabi dahil sa galit matapos mabalitaan sa labas ang ginawa ni Andeng sa bukid kanina. Ni hindi nagtitinginan ang mga nasa mesa. Kahit si Daday ay nanahimik na lang, hindi pa sila nagkakausap ni Karen magbuhat kanina. Napansin niyang hindi mapakali sa kinauupuan si Margo. Haharapin ko yung Andeng na yan pagka ako'y talagang napuno na din eh. Matyaga silang nakinig salita niya ni Ating. Akyat na ako, Ating. Pahinga ka na agad. Huwag mo nang intindihin si Tia. Hinawakan ni Karen sa balikat ang tiyahin bago tumalikod. Sinanda nito ng tingin ni Frances na siniko naman ni Daday nang mapansing pinagmamasdan sila ni Margo. Kanina pa talaga ibig ni Daday na kausapin ang kaibigan. Bagamat tinapos muna niya ang ligpitin sa baba, saka na umakyat sa silid nito. Hindi naman niya inaasahan na dadatnan niya si Frances doon. This is what I'm trying to tell you nung una pa lang. And now you are sorry? Bahagyang nakaawang ang pinto sa silid ni Karen kaya naulinigan iyon ni Daday nang makalapit roon. Sumilip ang kasambahay. Hindi agad nakakibo si Frances. Napaisip. Maya-maya ay nagsalita muli. Kakausapin ko si Aling Andeng. Sa mahinang tinig nito, halos magbulungan lang ang dalawa. Umiling si Karen ng paulit-ulit. Saka napapikit. Hindi pwede. Anong gusto mong gawin ko? Nakikiusap ang tinig ng binatilyo. Kalimutan mo na ang nararamdaman mo, Frances. Hindi kasi pwede. Kahit anong gawin mo. Hindi tuminag sa kinatatayuan niya ang binatilyo. Subalit anyong nasaktan sa ipinakiusap ng dalaga. Tinanguan na siya ni Karen. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo. Pakisara na lang ang pintuan. Tumabi na si Daday nang mabatid niyang lalabas na si Frances. Samantala, nagulat naman si Frances nang mabugaran sa pintuan si Daday. Hayaan mo muna, pahupain mo. Sabi ko naman sa'yo, saka mo na siya kausapin. Pagod na napamuntong hininga ang binatilyo. Anong ginagawa mo riyan? Magpapaalam na sana ako eh. Bukas ang pinto nyo, kaya pala nabibisto kayo. Eksaheradong wika ni Daday. May dapat bang itago? Nilampasan na nito ang kasambahay. Para sa'yo, wala. Sa kanya. Sa bagay, wala naman din kayo tatapakang iba. Halika nga dito. Saka siya hinila sa dulo ng pasilyo. Lumabas sila ng beranda. Maliban sa akin, sino pang nakakaalam? Saglit na nag-isip si Frances. Si Margo? Patay, yung pa talaga. Paano nalaman ni Margo? Nakita yata niya kami nung isang gabi. Nakitang hindi kontento si Daday. Kailangan malaman ang eksaktong nalaman ni Margo. I kissed her. Napatunganga si Abelarda. Si Karen? Frances just gave her a look. Hindi ito ang oras para makipagbiruan. Ginawa niyo yun? Wala pa rin komento mula sa nakapamulsang binatilyo. Habang hindi pa rin makahuma ang kasangbahay, parang naunawaan na ni Daday kahit papano ang pagkatuliro nitong si Margo. Kaya marahil nakapagsumbong sa tiyahin. Ano pwede kong gawin? Ani Frances maya-maya. Para, unti-unti na natawa si Daday maya-maya pa. Ang kaibigan niya, humalik ng gwapong bagets. To get her out of this mess, dugtong ni Frances. Kung di ba naman tinamaan ng magaling. Ayaw kay Margo. Ayaw kay Rosing o Shane. Dito pa kay Karen na humaling. Wala, sagot ni Daday. Lumabas ang mga guhit sa noo ni Frances. He is dead serious. Pakiramdam nito'y pinagtatawanan siya ni Daday. Tanungin kita, gaano mo ba siya kagusto? Usisa muli ni Daday. Pakiramdam din ni Frances ay iniintirigan na lang siya ng kasambahay. Pero sinagot pa rin niya ng maayos ang tanong nito. Mahal ko siya, Abelarda. He faced her eye to eye. Make it sure na makukuha iyon ni Daday ng buong buo. Lalong natawa ang kasambahay. Anong nakakatawa? Di malaman kung maaasiwa o maiinis na ang binatilyo. Kinikilig naman ako sa inyo. Anong sabi niya nung hinalikan mo? Tinagalit. Not to mention that she passively responded to his kiss before that. Sabi ko na, nahampas ng kasambahay ang sariling hita. Tatawa-tawa pa rin. Wala kang dapat gawin, Frances. Hayaan mo ang panahon at pagkakataon. Alam mo, nung naramdaman kong may pagtingin ka kay Karen, di ko alam pero nun pa lang, naramdam ko ng katulad mong kailangan niya
Ikaw ang totoong magmamahal sa kanya. Samantala, nang sumunod na araw, sa pambihirang pagkakataon at kagustuhan ni Felicia na mabago ang pagtingin ni Frances sa kanyang papa, ay isinalaysay nito ang isang bahagi ng buhay ng Ginoo. Nang minsan magkausap sila sa telepono. Yung papa mo ayaw daw umuwi nung araw sa bahay. Pagkahigpit naman kasi ng lolo mo. Konting maling kilos o galaw, kuya parusa agad. Hindi alam ni Frances ang pagkatao ng matandang tinutukoy ni Felicia. Ng lolo niya, hindi niya nakita ito habang lumalaki. Kahit sa larawan lang, mas kamukha ng Uncle David ang matanda kaysa papa niya. Galing ito ng militar kaya pala mabagsik. Hindi niya akalaing may nagmilitar din sa pamilya nilang pinagmulan. Isang dahilan pa, ayaw ng lolo mong niloloko. Talagang galit na galit iyon sa manluloko. Paliwanag pa ni Felicia sa kabilang linya. Dinala daw si Robert ng ina nito sa bahay ng mga Beltran, 11 taon ang edad nito. Ipinakilalang anak ng matandang si Sander, isa sa mga sundalong Amerikanong nanirahan sa Baguio nung araw. Kasama daw itong dumating ng mga Amerikanong developer ng naturang siyudad. Anak si Robert sa babaeng nagbebenta ng aliw nung panahon sa La Union. Pumupuntirya ng mga pagod na biyahero at naging regular na customer daw nito ang kanyang lolo. Anak sa lapas ang papa ni Frances na makatuwid. Pero gaya nga ng sinabi ni Felicia, ayaw ni Sander ng niloloko at malakas ang loob na pinipirahan lang ito ng ina ni Robert. Early 90s nang nagkaroon ng DNA testing sa Pilipinas. Panahon pa ng Hapon ang kaganapan. 7 taon daw noon ang Uncle Dave. Nagulo ang pamilya nila sa pagdating ng mag-ina. Hindi tinanggap ng lolo niya si Robert. Subalit dahil na rin sa damdaming makaina at likas na kabaitan, kinaawaan ito ng ina ng Uncle Dave. Lalo na nang iwanan ito doon ng kanyang sariling ina matapos payuhang huwag aalis sa bahay na iyon kahit na anong mangyari. Inalagaan ni Dave at ng ina nito ang papa niya. Kalaunan ay minahal na rin bilang pamilya. Ang problema, may ibang pag-uugali talaga si Robert bilang bata. Cold, walang kinikilala at hindi ito receptive sa damdamin ng iba. Hindi marunong malungkot o magsisi kapag nakakasakit. Hindi nalalayo sa magaspang na pag-uugali din ng ina nito ayon kay Sander. Subversibo ito at walang utang na loob kahit sa ina ng Uncle Dave. Dahilan upang hindi matutuhang mahalin at tanggapin kailanman ng lolong si Sander. Robert grew up outcast. Sa quarter ng caretaker piniling manirahan. Hanggang pumanaw ang kanilang ama, Robert is 19 din. Pinalilipat na ito ng mag-inang Dave sa mansyon. Binaliwala lang ni Robert. Sa halip, hiningi na lang ang parte sa naiwan ng ama. Kahit na ang totoo'y hindi ito pinaglaanan ng matanda. It was Uncle Dave's mother's own initiative to give him a 30% of what is left for Dave. Nagpakalayo na nga si Robert sa kanila mula noon. Kahit sa ina nitong naghihintay sa La Union ay hindi na daw nagpakita kailanman. Mulat sa pool ang mamanahin lang nito kay Sander ang habol ng ina kay Robert. Magkahalong damdamin naman ang nadama ni Frances tungkol sa kinuwentong iyon ni Felicia. Ikatlong Miyerkules from the bomb incident. Madi-discharge na si Amalia bukas. Makakauwi na sila Achilles. Samantala, nagplano si Daday para mabawi ang mga titulo kay Andeng bago dumating ang araw na iyon. Hetong plano, kailangan makuha na natin ang mga papel kay Aling Andeng. Papalabas na si Daday sa tarangkahan kasama si Frances. Nakaalis na ba si Karen? Tanong ng binatilyo sa halip. Oo, kumuha ng koleksyon. Ipapadala kay Manong. Dapat siguro kinuha ko yung alok na tulong ni Uncle Dave, ani Frances sa kasambahay. Hindi naman ikatutuwa ni Manong yan. Mahal kayo ni Achilles. Parang anak na nga ang turing sa'yo. Madali namang makapick up sa iniisip niya si Daday. Ewan pero hindi pa rin komportable si Frances sa ideyang iyon. Parang anak siya ni Achilles. Magkaano-ano sila ni Karen kung ganun. Makakabayad din ako sa kanya pagdating ng araw. Dugtong niya. Pamamanahan ka naman ng tatay mo, di ba? Balita ko'y mayaman yun. Nagpatuloy na sila sa paglalakad. Huwag na lang natin siya pag-usapan. Saan ba tayo didiretso? Kay Benedict, lalabas tayo ng kanto. Tapos sasakay ng tricycle. Sa may kabilang barangay ang bahay nila. Frances gave Daday a silly smile. Si Benedict kasi pwedeng kausapin si Aling Andeng. Paliwanag ni Daday. Nabilitaan din ito ang huling komprontasyon nila ni Benedict kaya naunawaan ito ang pag-aagam-agam ng binatilyo. O kaya ito mismong kukuha ng mga papel doon
Malakas yun kay Aling Anding eh. Pagpapatuloy ng kasambahay. Tingin mo ba dapat nandun ako? Magaling naman yung sinuntok niya, di ba? Ipapasapak ko uli. Tawanan lang sila ni Daday. Sasamahan lang kita hanggang sa labas. Sige, kung saan ka komportable. Lumakad na uli ang dalawa papuntang kanto nang tawagan siya ni Phil. Sinagot iyon ni Frances. Ako nang tatawag mamaya, nasa labas ako. Yung taga Baguio ba yan? Sumingit si Daday. Si Dayan ang tinutukoy. Sabay silang gumilid sa kalsada nang may madaang tricycle. Ngayon na, saglit lang to. May resulta ng pinaimbestiga ng uncle mo dun sa apartment na binigay sa'yo ni Achilles nung araw. Baka lang interesado ka ng malaman. Ani Phil sa kabilang linya. Lumayo ng konti si Frances kay Daday. Yung tungkol sa IED? Brace yourself. Si Achilles ang may pakana ng IED. Yung IED na hindi sumabog noon kasi imitation, natuloy ang pagsabog ngayon sa harapan niya. Sigurado ka sa sinasabi mo, Brad? Kahit na hindi pa man lubos na nahihimasmasan sa sinabi ni Phil. Walang balak si Frances na patulan kung nagpibiro man ito. Caretaker mismo nilang kumanta. Pinainan ni Sir. Bakit tatabauhin pa kung kaya namang pakantahin? Umalis na ang caretaker na iyon dyan pagkatanggap ng pera. Pwede mong i-verify kay Karen. Iba na ang caretaker ni Achilles. Okay ka lang? Si Daday nang mapansing tila na iingkanto na siya. He pressed the end call button. Saka tumango. Babalik lang ako sa loob. May kailangan lang akong tawagan. Ikaw na munang lumakad. Sigurado kang ayos ka lang? Nag-aalinlangan pa rin ang kasambahay. Tumango siyang muli. Oo, sige na. Saka na bumalik. Frances! Lingon muli ang binatilyo. Pwede mo akong kausapin mamaya. Pagbalik ko. Ani Daday. Napilitan siyang ngumiti dito. Binuksan ni Frances ang faucet sa wash basin ng kanyang banyo. Naghilamos ng muka. Kagaya nga ng nabanggit ng mga investigador noon sa kanyang apartment, wala sa motibo ng naglagay ng bomba na patayin siya. Then what is it? The culprit just wanted to ridicule him? Achilles wanted to ridicule him? Why? Opinion naman ni Phil, Achilles might just wanted to get him out of this way towards Amalia. Kung ganun ay bakit siya pinatira sa pamilya nila dito sa San Miguel? This sounds pathetic now, pero hindi siya madaling magtiwala, and whatever Achilles has shown him, ramdam niyang may totoong pagmamalasakit. Achilles saved his mom's life, sheltering them up to this moment. He even got his sister involved with them, knowing somehow what is at stake. He's just a nobody. Why Achilles would try to ruin his credibility just to play a game with him? Ibinagsak niya ang katawan sa sopa na nasa sulok, laid his head on the top of the backrest, saka hinagod pataas ang buhok. Then closed his eyes. He remembers Achilles' sister. Lahat ng ipinakita nito sa kanya, lahat ng pakikitungo nila, everything is genuine. Umagos na ang luha sa mga mata niya. Lagi niyang iniiwasang masiraan ng loob. But this time, ano pa bang natitirang pwedeng masira sa kanya? His fury and disappointments are weakened again by some powerful yet gentle force. Araw ng Huwebes, Achilles is setting all about him forward. They had their first family meal together. Kumpleto silang nakadulog sa mesa, kasama nila Margo at Daday. Just the perfect blessing for his approaching 44th birthday. Swerte naman pala ng pamangking ko at pagkaganda ni ring mama mo. Excited si Ateng sa pagkakakilala nila ni Amalia. Kanina pa ang puri sa ginang. Lalong lumuwag ang ngiti ng ginang. Ako kong maswerte sa pamangkin nyo. Habang pinagsasalin ng kaning ang anak sa plato. Walang magawa si Frances. Ayaw paawat ng ina sa pag-aasikasong ginagawa nito sa kanya kaya hinahayaan na lang niya. May panunuksong ginitian siya ni Daday. Hinawi niya ng malaglag ang buhok sa mukha ni Amalia. Saka inipit yun muli sa tenga ng ina. Lalong napangiti si Daday sa mag-ina. Kinikilig. That gestures triggered a memory on Karen. Kumain ka na. Malambing na aya ni Achilles sa mapapangasawa. He already proposed on marrying her once things got settled this year. Kahit naman nal ang kasal nila Amalia at Robert. He still wants to give Amalia time to let set things for both her and Frances.
Masyadong attached si Amalia sa anak kaya gusto niyang bigyan ng panahon ng mga ito. Though he can see there are adjustments on Frances's part, na-appreciate niyang kinikilala ng binatilyo ang relasyon nila ng ina nito. Sana lang ay maputol na ng tuluyan anumang ugnayan ni Frances at ng ama na si Robert, as to permanently delete Robert's shadow in Amalia's life. Kagaya ng isipin tungkol kay Robert, Achilles has first pushed aside another negative thought na makakasira sa pag-uwi nilang iyon. Several nights ago, tumawag ang tiyahing si Anding sa kanya. Humahangos pang ibinalita ang tungkol kay Karen at Frances. Isa iyong malaking pang-intriga para sa kanya. Minsan talaga'y wala sa ayos ang tiyahin. Alam ni Achilles kung paano mag-alaga ng ibang tao ang kapatid, lalo na't concern ito sa binatilyo. Ipinagkibit balikat lang niya ang sumbong na iyon. Bagamat may kakaibang pananahimik siyang napupuna kay Karen, alam niyang may iniinday itong problema sa kasintahan. Pero nararamdaman din niya na parang may iwasan sa pagitan nito at ng anak-anakan. Pumasok siya sa pribadong opisina sa bahay nila ng araw ding iyon. Iyon ang dating opisina ng nasirang ama niya na inukupan na lang niya kalaunan. Naroon ang CCTV monitor. Binuksan niya ang mga footages. Pilit na inilala ang sumbong ng Tia Andrea. Kahit na may pag-uusig sa kanyang budhi, hindi niya dapat pinag-iisipan ng masama ang kapatid. Kailan at anong araw ang nabanggit ng tiyahin? Natigilan siya sa pag-iisip nang makitang blanco ang ilang dates mula sa petsa na April 29 at nabuksan lang ito muli recently. Yes, that was Saturday. Their aunt called him Monday. Nakapatay na ang CCTV cameras mula pa araw ng Sabado. There are deleted records, particularly on April 28 footages. Napailing-iling na si Achilles. Si Karen lang ang nag-operate ng CCTV nila. Bakit siya binibigyan ng kapatid ng dahilan para pag-alinlanganan niya ito ngayon? Muli niyang sinipat ang pinurang mga footages. Bumigat ang loob. Ang ibig sabihin ba nito'y may weight ang mga sumbong ng tiyahin sa kanya? Kinabukasan, naringgan ni Daday sa kusina ang usapan ng mag-inang Frances at Amalia. Matagal kaming nagsama ng papa mo, Anang Ginang. Natutuhan ko siyang mahalin pero itong taong to, totoong mahal ko. Okay, I get it. Binigyan ni Frances na mapangunawang tingin ang ina. Kinuyom ang palad. Anyway, nag-usap nga pala kami ni Auntie last week. Tumawag ulit kagabi, bibisita sila one of these days. Binanggit ko ngayon kay Achilles, bakit parang minamadali nilang pagsama sa'yo? Pabiro, subalit nalulungkot na sabi ng ina. Tumikim si Frances bago sumagot kahit na may katotohanan naman ang kinakatwiran niya. May sakit daw ang papa. My presence in Baguio might somehow help him in a way. Nangisi si Amalia kahit na nag-aalala kay Robert. Kumusta ang papa mo? Hindi ako masyadong nagtatanong kung ano lang muna sabihin nila. Anak, paano kung pag nagkita uli kayo ng papa mo, mabalik ka muli doon sa mga taong masasama? Iyon ang kinababahala ko. Pabulong na wika ni Amalia. Hindi pa hintulutan ni Uncle yon. I'm trusting them. Hindi pa rin napawi noon ang pangamba sa mga mata ni Amalia. Saglit lang yun, ma. Gusto nating mapabuti ang papa, diba? Kailangan ko na ring mag-report sa eskwelahan. Konting panahon na lang magtatapos na ako. Babalikan kita dito pag okay ng lahat. Paano kung mag-transfer ka na lang dito? Pakiusap pa rin ni Amalia. Nagbabaka sakali. Tumango si Frances kahit na hindi pa sigurado kung posible yon. Tingnan natin. Habang wala ako, masusulit mo yung panahon mo kay Achilles. Maganda dito. Mababait ang mga tao. Sila Ating, si Karen. She's really a nice person. Mukhang si Karen ang pinakapaborito mo rito ah. Siya nga. Abelarda? Ay, opo ate. Daday na lang po. Hawak na ni Daday ang kaldero. Kukuha na ng bigas sa may dispenser. Kailangan na niyang magsaing. Huwag mo na din akong upo-upuin. Si Karen, hindi ko pa siya napapansin. Ito talaga ang gustong makalapit ni Amalia. Maalis mo talaga yun na maaga. Lalo na ngayong malapit ng magpunla sa bukid. Pero maya-maya lang ho ay nandito na rin yun. Binabanlawan na niya ang bigas. Sasaing pa lang ho ako, medyo late na. Sensya na, napasarap sa paglalabay. Kanina ka pa dyan? Punot noo si Frances. Oo. Pagkasalang ng bigas ay nagpaalam na muli itong babalik muna sa labahin. Saglit lang ma. Sumunod si Frances sa likod kay Daday. Oh, Frances,
Hindi na natuloy sa pagkupo sa kanyang bangkito si Daday. Anong balita dun sa pagpunta mo kay Benedict? Oo daw, kakausapin daw si Tia Anding. Gusto lang makipag-usap din sa kanya ni Karen muna. Gago pala talaga. Shh, huwag kang magmura. Wala bang ibang paraan? Sa barangay, may iskandalo nga lang. Pag si Benedict o Manong ang kakausap, wala. Pwede naman palang kausapin ni Achilles. Naku, Francis, hindi mo gugustuhing malaman ni Achilles ang tungkol dyan. Naningkit ang mga mata ng binatilyo. Mabait si Manong pero mahigpit kay Karen. Ayaw na ayaw ni Karen ang nakakagawa ng pagkakamali sa mga mata ng kanyang kuya. Kaya ako na lang ang lumapit dito kay Benedict. Napaisip si Frances. Kumusta na siya? Ganun pa rin, at least magiging busy na uli sa bukid. Parang iniiwasan pa rin niya ako. Kaparehong dahilan, andito na si Manong ngayon. Aalis ako baka sa susunod na linggo. Gusto ko magkausap muna kami. Dinig ko nga kanina. Magtatagal ka ba? Sana ngay masagot na ni Frances ang tanong na iyon. Ano ba ang tamang sabihin? Pagka nakapaglaylo na siya kay Achilles? Kapag naunawaan na niya kung ano tunay na kalagayan niya sa lalaking pakakasalan ng kanyang mama? Kapag nagkasundo na sila ni Robert? Naging maayos ang buhay nito at kasabay nun ay magiging maayos din ang buhay niya? Kapag normal na tao na siya? Wala na ang pangit na nakaraan o kaugnayan sa mga taong hindi dapat? Mangyayari kaya iyon? Hindi ito madali para kay Frances. Sinisikap lang niyang manaig ang isip kaysa mga nararamdaman niya. Hindi ko sigurado. Aniya, may isang bagay lang siyang natitiyak sa ngayon. Gusto man o ayaw ni Achilles sa kanya, normal na o hindi pa ang buhay niya, babalik siya anumang oras na kailanganin siya ni Karen. Ay, napasimangot si Daday. Pero sige, ako nang bahala sa inyo. May tiwala naman si Frances kay Daday na gagawa nito ng paraan ang binitiwang salita. Kaso, pagka ganoong nakikita sila ni Karen sa bahay, ay nananaig ang kagustuhan niyang lapitan ito. Kagaya ng gabing iyon, palabas si Francis ng kwarto. Pabalik naman si Karen. Nasa unahan ng pasilyo ang master's bedroom. Kanina pa nagpapahinga sila Achilles. Nilapitan niya si Karen. May bahagyang pagmamadali, baka iwasan na naman siya nito. Karen, kumusta ka? Kumusta sa bukid? Isa iyon sa mga bagay na totoong namimiss niya. Hindi na kasi siya sumasama kay Daday sa paglusong buhat nang dumating ang kanyang mama para lang masulit niya ang oras na kasama pa ito. Maayos, mabuti ang lahat. Pilit ang ngiti ni Karen. Pagkatapos, tinangka na muli siyang lampasan na mabilis namang napigilan ni Frances. He blocked her way. Gumagawa ng paraan si Daday para ma-recover ang mga titulo. I know, nag-usap na kami. Tinangka pa rin makalusot ni Karen mula sa kanya. Huwag kang papayag sa gusto ni Benedict. He blocked her way again. Frances, please. Nakikiusap na wika ni Karen. I just miss everything about us. Hindi na kita nakakausap. Hindi na kita malapitan. You act like I don't exist anymore. Like I'm no longer around. There's a tiny distance between their bodies. Para na rin kahit nagbubulungan ay magkarinigan pa rin sila. Frances, sa mahinang tinig ni Karen. I'm just missing you, Karen. Karen? Achilles just went outside and he saw them, might even heard what Frances had just said. Samantala, kinabukasan habang nagde-drive papuntang Bukawi, hindi mapakali si Achilles. Sa kotse na lang siya nagkaroon ng pagkakataong maglabas ng galit matapos magdahilan ni Karen kagabi na kinukumusta lang ni Frances ang bukid. Kahit na hindi naman nagtangka ang kanyang stepson na pasinungalingan iyon o magdahilan. They even thought na ganun siya kagago. His sister really thought na lulusot iyon. He is missing her. Damn, anong kalokohan iyon? Sa kalooban ni Achilles. Nakakailang hampas na siya sa manibela. He is frustrated dahil hindi niya alam kung paanong aayusin ang mali na iyon. Kaya naisipan niyang daanan si Margot sa school at kausapin sa labas tungkol sa naunang ibinalita sa kanila ng tiyahin nilang si Andrea. That was 4th Monday of knowing Frances. Manginig-nginig sa takot si Margot nang isama siya ni Achilles sa isang fast food restaurant sa labas ng kanilang school. Hindi siya dadayuin doon ng pinsan kung hindi mahalaga ang pakay. That time ay umurong na ang kagustuhan niyang mapahiya si Karen.
Kahit naman nung iniskandalo ito ng Tiandeng, naawa siya sa pinsan. Pero huli na nga yata para magsisi pa siya. Galit na galit si Achilles. Tinanong siya sa lahat ng mga nakita, napansin at nalaman niya patungkol sa dalawa. Kahit nga sa mga bagay na hindi niya alam, pinapaamin pa din siya. May relasyon daw ba ang kapatid nito at si Frances? Aba, malay niya kung talagang nagkakaintindihan yung dalawa. Ugali din ni Ate Karen yun eh. Nagsasarado ang utak dahil sa galit. Sana lang, sa pagkakataong ito, ay iligtas ng Panginoon ang kanyang Ate Karen. Nagsisisi na si Margo na ginantihan pa niya ito, pati na si Frances na napakabuti ng pakikitungo sa kanya. Paulit-ulit ang dasal niya hanggang sa makauwi siya ng bahay. Achilles has to set the record straight to Frances. Hindi kasama ang kapatid niya sa lahat ng mga bagay na pwede niyang isuko alang-alang kay Amalia. Not to Robert's son, pero may papakita ba niya ang galit niya sa minamahal niyang si Amalia? Humanap siya ng pagkakataon ng gabing iyon na makausap si Frances ng sarilinan sa kanyang opisina. Kaswal si Achilles nang ayain si Frances na mag-usap. Subalit nagpalipas muna ang binatilyo ng ilang minuto bago sumunod. Achilles is pouring brandy on 2 glasses when he came on. Umiinom ka? Kaswal pa rin na tanong ng kanyang amain. Nauna nang nagdesisyon si Frances na hindi ipapaalam kahit sa mama niya ang nalaman nitong involvement ni Achilles tungkol sa IED, kahit pa kay Karen. He has enough complicated things going on in his life. Not acting so much about all the bullshit realities of life help him survive anyway. Better to leave things as they were. Anyway, he learned to deal awkwardness and heartaches better on his own. Humiling siya bilang tugon sa paanyaya nito not to drink with this man. You can try, just to loosen up. Sabay abot ni Achilles ng baso. He took the glass, tried a shot, bit his full lower lip afterwards. Wala naman siyang problema sa liquor. He has a taste for it, yun ang problema niya. And he doesn't want anything to do with substances na magpapalabo ng isip niya sa anumang pagkakataon o panahon ng buhay niya. Meron sana akong gustong pag-usapan natin, Frances. Achilles starts walking across that small room habang hawak ang baso. Kailangan nito iyon para manatiling kalmado. Pareho na silang hindi umupo. Frances remains silent. Gusto kong maging maayos ang lahat sa pagitan natin. Pagpapatuloy ni Achilles. Gusto kong maging bukas tayo sa isa't isa. By this time, alam mo nang hindi iba ang turing namin sa'yo. That's good point. Napangiti si Frances. Tried to diminish the bitterness on that smile. Nagbabadya pa rin ang rebellion sa kalooban niya. I just want you to be honest with me. Diretsahan siyang tinitigan sa mata ni Achilles. Hindi siya tuminag. During your stay here, habang nasa ospital pa kami, nagkaroon ka ba ng problema dito? O kahit na sino sa amin? Pasimpleng napalunok si Frances. He first assumed somehow makakakuha siya ng clarification tungkol sa IED. Sa anong paksa ang nais nitong pag-usapan nila? Achilles, you can say it straight to me kung ano man iyon. Well, kay Karen, was there any problem between you and my sister? Matiim na wika ni Achilles, kasing tiim ng mga mata nito. So this is not about Achilles and himself. May nabalitaan akong, this is silly but may namamagitan ba sa inyo? Walang namamagitan sa amin. But I like your sister if that's what you wanted to ask. Kibit balikat ng binatilyo. Yeah, that's it. That's really is it. Achilles is astounded with the way the young man talks. Straightforward. Frances has been straightforward ever since. But it's uncomfortable now. Uminom si Achilles minsan pa ng alak. Alam mo, si Karen ganun lang talaga. Kaya ngayon pumasok sa army, she likes helping people. She's even emotionally invested habang ginagawa iyon. There could be something na misinterpret mo sa mga pinakita niya. Saka na sumandal sa mesa sa harapan ng binatilyo. They are supposed to get married. Sila ni Benedict? Inihintay lang nila ang basbas ko. Wala naman akong problema dun. Approve ko naman. Pagpapatuloy ni Achilles. That will be a huge mistake if you let her marry that man. Sumagot si Frances kahit naduda siyang magpapakasal nga ang dalawa.
Napantastikuhan pa rin si Achilles sa mga sagot ni Frances. Sige nga, mag-usap tayo bilang mga tunay na lalaki. Forget that I am Achilles. Saka nito inilahad ang mga kamay, shown his chest. Sabihin mo, bakit hindi ko dapat hayaang magpakasal ang kapatid ko sa nobyo niya? Now, their conversation is shifting into a more natural ground. Mas madali, without Amalia as the barrier. But risky. They might even both lose something. Ayaw ni Frances na makipagtaasan ng ihi dito. In fact, siya ang dapat may kinaklaro ngayon sa amain. That guy has a weak conscience, sagot ng binatilyo. Hindi alam ang gusto. Kung alam man ay hindi mapanindigan. Hindi mo hahayaang mapunta si Karen sa ganong klaseng tao. Kagaya ng hindi ko gugustuhing magkaroon siya ng kaugnayan sa anak ng mapapangasawa ko, ani Achilles. And why not? That's socially inappropriate, Frances, needless to say. To what social propriety you pertain this with? Frances, kahihiyan to ng kapatid ko. Kahihiyan ng pamilya ko. Ano na lang sasabihin ng mga tao sa kanya? Sa akin? Mahal ko lang siya. Malinis ang intensyon ko. I won't pursue this time alang-alang sa kahihiyan na tinutukoy niyo. But if you will just let her marry that man, then what? Ikaw na ang nagsabi. Let's be open, Achilles. Why do you have to use a fake bomb? Achilles suddenly turned blank. There's even a part of him asking for verification if he just heard it right. What did you just say? I'm so grateful sa lahat ng ginawa mo para sa amin ng mama. You know that I am so much willing to move away than to cause anyone's trouble. What are you trying to say? Diniinan na ni Achilles ang bigkas sa mga salitang iyon. Sumagot muli si Frances. I can't impose on anybody. Same thing that you cannot impose on what should I do with your sister. At that point, Frances is glad that he still managed to back off. Papasok na sana siya sa panunumbat dito, sa paglalabas ng hinanakit at sama ng loob. Subalit nalirito pa rin si Achilles sa mga tinura ni Frances. But he still has to make his point erected. Frances, leave Karen alone. That's the perk of being open in this situation. With no intentions at all, they just started burning a bridge. Masakit iyon para kay Frances. Amalia is on the other side of that bridge. Mula nung araw na iyon, humanap na ng paraan si Achilles kung paanong magkakalayo pansamantala ang landas nila ng binatilyo. The young man has some sort of knowledge about the bomb. Paano kung malaman ni Amalia? Nakipagkita si Achilles kay Benedict isang araw. Ikaw ang nagpalagay ng peking bomba sa apartment ni Frances? Nakakaloko ang ngiti ng binatang pulis nang isiniwalat ni Achilles ang bagay na iyon. Sila pa lang ang customer sa resto bar na pinuntahan nila ng mga oras na iyon. Yung caretaker ko yung may pakana dun eh. Anong malay ko sa mga pagpampasabog? Sinabihan ko lang siya na takutin si Frances at palabasin na galing yun sa kanyang ama. Taga-Basilan ba yung caretaker mo? Putsang galing gumawa ng IED eh. Ano namang napala nyo dun? Alam ko papa niya ang sisisihin niya eh. I really want him to cross that line. Yung ipadampot ni Frances sa mga pulis ang hayop na yun. Saka uminom si Achilles ng beer. Naalala niya ang mga pagkakataong nasa ospital siya at nag-aagaw buhay si Amalia dahil kay Robert. Hindi na niya hahayaang mangyari ulit ang mga bagay na iyon sa kanyang magiging asawa. And he thought that man, si Robert, deserves to be in prison. Hindi yun ang nangyari eh. Komento ni Benedict. Alam mo, wala akong plano na saktan si Frances o takutin. Kinailangan ko lang gawin niyon. I can't force him na tumistigo laban sa ama niya. Sumimsim muli ng alak si Achilles. Si Karen, masyadong naiingros na dun sa anak-anakan mong yun. Di ko lang masabihan na mag-ingat at baka madamay. Turan ni Benedict. Nag-iba ang mata ni Achilles sa sinabing iyon ng pulis tungkol sa kapatid. Ano bang plano mo sa kapatid ko ha? Ha? Alam mo, you must make up your mind. Kung hindi, baka ako pa mismong maglayo sa inyo. Besides, Frances has fallen in love with her. And Karen seems to be liking him somehow. Sinasabi mo bang totoong sinasabi ng tiyahin niyo? Madilim ang mukhang balik ni Benedict sa kanya. One more thing, Benedict. Lubayan mo ang pamilya ni Tia Andrea. Malapit na akong mapuno sa mga nababalitaan ko sa inyo. I'm trying to make it right with Karen. Ano, totoo bang nabalitaan ko?
They seem to have done something outrageous while I was away. That guy, I treated him like my own son. Pero hindi niya ako nirespeto. Mahina, subalit mariing wika ni Achilles. Kaya pala ganun umasta yun eh. No, Benedict, hindi ko gustong magalit ka kay Francis. Kahit ako man dito ay nagtitimpi. Anak pa rin siya ni Amalia. Sa kanya inilabas mula sa bulsa ang isang flash drive. Kay Francis yan. Nandiyan ang mga top secret files ng sindikato ni Robert. I can use this kung gusto kong mawala na ng tuluyan yung Robert na yun. At si Francis, paniniyak ni Benedict sa kanya. Hindi nakakibo agad si Achilles. Napaisip. Kung sa kanya ito ay pwedeng madawit siya rito. Ani Benedict. Alam mo kung anong hindi ko maatim? Iyong makita ko ang kapatid kong nahuhulog din ng loob sa batang iyon. For heaven's sake, Francis is a son of a psychopath. Hindi ko isusugal ang buhay ng kapatid ko sa isang kadugo ni Robert. Anong gusto mong gawin ko sa ebidensyang ito kung ganun? Gawin mo kung anong tama at naaayon sa batas.